Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 44 anyos na barangay tanod sa Calasiao, Pangasinan, patay sa pamamaril. Salpukan ng dalawang motorsiklo sa Santa Barbara, Pangasinan sa pool sa CCTV. Isa ang patay. Presyo ng kamati sa ilang pamilihan bumagsak sa 10 piso kada kilo dahil daw sa dami ng supply. At makulay na pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2025 sa Baguio City, ating silipin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa insidente ng pamamaril. Patay ang isang barangay tanod sa Calasiao, Pangasinan matapos na pagbabarilin ng dalawang lalaki sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan pasado alas 9 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Michael Mararak Meneses, residente rin sa parehong lugar. Sa impormasyon, habang nagpapahinga sa isang kubo ang biktima, pinagbabaril siya ng hindi pa nakikilalang sospek. Nagtamo ng tama na bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Sabi ng anak ng biktima, wala naman umanong alam ang kanilang pamilya na kaaway o kaalitan ng kanyang ama. Wala pa pahayag sa ngayon ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sana po mauli po yung gumawa kay papa ko po. Samantala, ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan hindi raw muna magbebenta ng palay dahil sa mababang buying price nito. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, panahon ngayon ng anihan ng palay, kaya naman tuloy-tuloy ang pag-harvest ng palay ng mga magsasaka sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. 2 araw nang ibinibilad ni Mang Eddie ang mga naaning palay sa Mangaldan, Pangasinan. 50 sako ng palay ang naani niya sa halos kalahating hektaryang sakahan. Pagkatapos niyang ibilad, ilalagay raw muna niya ang mga naaning palay sa kanilang imbakan at hindi na muna ibebenta sa mga rice trader. Masyado kasing mababang presyuhan ng palay ngayon. Parang mababa. Kasi nung nagbenta ko nung ng mga 27, 28. Ayon sa mga magsasaka, nasa 17.50 pesos per kilo ang buying price ng bagong aning palay. Nasa 22 hanggang 23 pesos naman ang buying price sa naibilad ng palay. Malayo raw ito sa dating 27 hanggang 28 pesos per kilo noong nakaraang taon. Kasabay ng anihan ng palay, patuloy ang panawagan ng National Food Authority sa mga magsasaka na magbenta ng palay sa kanilang ahensya. Malaking tulong ito para matiyak ang food security, lalo na sa panahon ng kalamidad. Target ng NFA na maabot ang palay procurement na aabot sa 870,000 metric tons para sa buong bansa ngayong taon. Nakita naman po natin na hindi lang po Eastern Pangasinan ang nakikinabang sa ating sa kanilang delivery, kundi nabibigyan din po natin yung mga provinces or regions na hindi po makapag-produce po ng kanilang sariling palay po. Samantala, nanatiling sapat ang supply ng NFA rice. Ganon din ang palay sa mga NFA warehouses sa probinsya. Chris, dito naman sa bayan ng Mangaldan, 70% na katumbas ng 1,420 hectares na palayan ang naani na at nasa 5.1 metric tons na ng palay ang naani ayon sa Agriculture Office. Kung tataas daw ang presyo ng palay ay malaking bagay ito sa mga magsasaka, kung kaya naman kinukonsider nila yung possibility na sila ay magbenta na ng palay sa mga rice trader o rice miller. Samantala, Chris, sinasamantala din ng mga magsasaka hindi lang sa Mangaldan, Pangasinan, kundi sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan ang napakainit na panahon. Kaya naman kahit na hapon na, makikita natin, Chris, na napakaraming palay yung nakabilad dito sa ating kinaroroonan. And actually, hindi lang sila mga farmers mula sa Mangaldan, Pangasinan. Karamihan ay galing din sa may bayan ng San Fabian, galing sa Mapandan at sa may San Jacinto, na tuloy-tuloy yung pagbibilad ng palay para kahit paano after 2 or 3 days ay pwede nang maipakiskis o di kaya ay maibenta
ibenta sa mga rice trader. Meron din, Chris, yung mga rice trader na kung saan ay nagpupunta doon sa mga lugar gaya ng aming kinaroroonan, yung bilada ng palay, pinupuntahan itong mga to para direktang makausap na yung mga farmers kung talagang gusto nilang maibenta yung kanilang mga palay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas sa linggo, bahagyang humina ang ihip ng hanging amihan. Northern at Central Luzon lang ang apektado nito ngayon kaya pansamantala ring nawala ang epekto ng shear line. Easterlies ang patuloy na umiihip sa natitirang bahagi ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Quirino, Aurora at Bulacan. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May mga pag-uulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Gumuho ang lupa mula sa bundok na yan sa bahagi ng Banawe-Mayoyaw Road sa Banawe-Ifugao. Kabilang yan sa ilang landslide na nangyari sa lugar nitong Sabado, February 22. Umambalang ang mga lupa at bato sa kalsada. Base sa kumuha ng video, wala namang nasaktan sa nangyari. Nangyari raw ang landslide kasunod ng pag-ulan sa lugar na dulot ng amihan ayon sa Pag-asa. Makulay at mayamang kultura at tradisyon ng Cordillera, tampok sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2025 sa Baguio City. Silipin sa report. Masaya at makulay ang naging selebrasyon ng Panagbanga Festival 2025. Tampok ang Grand Street Dance at Grand Floral Float Parade itong weekend. Malamig man ang panahon, mainit ang performances ng mga kalahok sa Grand Street Dance Parade noong Sabado. Happy Panagbanga Festival mga kapuso! At ngayong araw po ang Grand Street Dance Parade na isa sa highlights ng Panagbanga Festival celebration. At nagsimula na nga po ang parada, napakarami ng mga turista ang talaga nga namang nakikisaya sa selebrasyon ng Panagbanga Festival. Level up ang performances ng iba't ibang contingents, pabonggahan, pasiklaban, dagdag atraksyon ng mga matitingkad na props at makukulay na costume. All smile sa mga kalahok kahit babad sa araw. Back-to-back champion sa elementary category ang Lukban Elementary School. Wagi sa Festival Open category ang St. Louis University. Lumitaw naman ang ganda ng bawat karosa na napalamutian ng mga makukulay na bulaklak sa ginanap na Grand Float Parade. Karamihan sa mga small float, Year of the Snake inspired. Meron ding maliit na karosa kung saan makikitang nakadapos sa sunflower ang isang paru-paro. Shogun inspired naman ang tema ng karosang ito. Bukod sa makukulay na bulaklak, napalamutian din ng mga totoong strawberry ang float na ito. May superhero inspired at hugis barko. Ipinakita naman ng ilang karosa ang makulay at buhay na kultura ng Cordillerans. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, naitala ngayong taon ang pinakamaraming kalahok sa Grand Floral Float Parade na umabot sa 44. From the small float to the medium and the big float, talagang very intricate no yung kanilang execution ng kanilang mga designs. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masdan ang kuhang ito ng CCTV camera kung saan makikita ang paparating na isang motorsiklo pasado alauna kahapon ng hapon, February 23, nang biglang may sumulpot na isa pang motorsiklo mula sa intersection. Dahil sa insidente, nagkasalpukan ng dalawang motorsiklo at tumila po ng mga driver, gayon din ang kanilang mga angkas. Nangyari ang aksidente sa Barangay Road ng Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. Itinakbo sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang mga sangkot. Subalit, idineklarang dead on arrival ang isang driver ng motorsiklo na isang 44 anyos na lalaking beautician. Patuloy namang nagpapagaling ang iba pa. Nagkasalubong yan.
magkabilang site kung saan pinanggalingan. Yung galing sa sur, bali siyang bumangga doon sa galing sa simbahan. Mabilis sila, wala nang minor. Presyo ng kamatis sa Bangaldan Public Market bumagsak sa 10 piso kada kilo dahil daw sa dami ng supply. Sundan sa report. Mas lalo pang bumaba ang presyo ng kamatis sa Bangaldan Public Market. Mula sa 20 piso kada kilo noong nakaraang mga linggo, bumagsak na ngayon sa 10 piso kada kilo. Ayon sa mga tindera, sobra-sobra raw ang supply ng kamatis. Halos mahinog na rin ang karamihan sa mga ibinibenta kaya problema ito ngayon ng mga negosyante. Dahil sa dami ng supply at mababang demand, nabubulukan na ng kamatis ang karamihan sa mga negosyante. Bagsak na bagsak. Hindi maiwasan, madam. Talaga, nabubulukan. At dahil mababa ang presyo ng kamatis, sinasamantala na ito ng mga mamimili. Mura na nga. Oo, malaki kasi makagisa lang. Ayon sa Sambang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sabay-sabay ang pag-aani ng kamatis ngayon ng mga magsasaka. Sa ngayon, nasa 4 pesos hanggang 5 pesos per kilo ang farm gate price ng kamatis. Magpapatuloy hanggang sa mga susunod na linggo ang anihan ng kamatis sa probinsya at maging sa iba pang lugar. Posible raw na magbalik normal ang presyo ng kamatis sa Marso. Imumungkahi ng SINAG sa Department of Agriculture na magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa kamatis para hindi masyadong maapektuhan ng mga magsasaka sa tuwing maraming supply. Ganon din ang mga mamimili sa tuwing kukonti naman ang ani o harvest ng kamatis. We hope na mapag-usapan pipili na magkaroon ng certain price na hindi malulugi yung farmers. So suggested retail price siguro kung pwedeng makagawa ng presyo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Beep, beep, beep sa mga motorista. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang pagtaas ng 40 hanggang 70 centavos kada litro ng gasolina. Posible namang may rollback na 10 centavos o taas presyo na hanggang 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, posibleng magkaroon ng 10 centavos kada litrong taas presyo. Maaari pang magbago yan, depende sa resulta ng trading ngayong araw. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan, ang posibleng pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo sa international market. Alas 4 kontra mosquito, idulunsad ng DOH upang labanan ng dengue. Silipin sa report. Bilang bahagi ng pinalakas na kampanya ng gobyerno kontra dengue, inilunsad ang Alas 4 kontra mosquito ngayong araw. Ito ang nationwide Search and Destroy Mosquito Breeding Sites campaign na isinagawa kaninang alas 4 ng hapon. Sabay-sabay po na kumilos ang ating mga kababayan para po hanapin at sirain po yung mga breeding site ng mga mosquito na nagdadala po ng dengue. Sa Region 1, isinagawa ang programa sa tanggapan ng DOH Center for Health Development Ilocos sa San Fernando City, La Union. Nagsagawa rin ang iba't ibang local government unit at mga national government agency. Sa datos ng CHD, nasa 748 ang kaso ng dengue sa Region 1 mula Enero hanggang Pebrero 8. Mas mataas ng 92.3% kumpara sa 389 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. 54 ang naitalang kaso sa Ilocos Norte, 115 sa Ilocos Sur. Nakapagtala rin ng 148 na kaso sa La Union, 384 sa Pangasinan at 47 sa Dagupan City. 6 na ang naitalang namatay sa dengue ngayong taon. Sa Barangay Tapuac sa Dagupan City, puspusan ang kanilang prevention and control efforts kontra dengue. Regular ang pag-iikot ng mga barangay health worker upang paalalahanan ang mga residente sa mga dapat gawin upang makaiwas sa dengue. Nobyembre noong nakarang taon nang makapagtala sila ng 2 kaso, wala pa naman daw na itatala ngayong taon. Mga flower base, yung mga bote ng kung ano-ano na nalalagyan ng tubig, pakibaliktad na lang po. Umaasa ang Health Authority na hindi lang nagtatapos ang programa ngayong araw, kundi magpapatuloy hanggang sa magtagumpay ang kampanya laban sa sakit. Ang rekomendasyon po ng Department of Health para po makaiwas tayo sa dengue, unang-una, panatilihin po natin yung kalinisan ng ating mga
kabahayan at kapaligiran. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Simbahang Katolika nanawagan ng panalangin para sa ikabubuti ng kondisyon ni Pope Francis. Naritong report. Critical pa rin ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Binabantayan pa rin si Pope Francis na nakakonfine at nagpapagaling sa isang ospital sa Rome, Italy. Nitong Sabado nang unang i-describe ng Vatican na critical ang kondisyon ng Santo Papa at sinalinan siya ng dugo dahil sa prolonged asthma-like respiratory crisis. Bukod sa problema sa kidney at double pneumonia, patuloy ang kabi-kabilang panalangin para sa paggaling ni Pope Francis. Kabilang na ang mga miyembro ng Simbahang Katolika sa Pangasinan. Ang simbahan ay dumudulog sa bawat mananampalatayang Katoliko na ipanalangin nating mana Santo Papa para sa paghilom niya. Ang ilang deboto ng St. John the Evangelist sa Dagupan City, kalakip ng kanilang panalangin ang paggaling ni Pope Francis. Nagpayag din ng mensahe ang ilang kabataan para sa Santo Papa. Praying po for his fast recovery na sana po ay gumaling siya at makabalik na po siya sa pagiging para mas matulungan niya po yung mga tao na naglo-look up sa kanya. Yun lang. Sana po humaba pa po yung buhay niyo po. Sa ilang panig ng bansa, may mga nagsasagawa na rin ng vigil mass at panalangin sa harap ng Blessed Sacrament. Iba rin sa mga simbahan sa Lingayen, Dagupan Archdiocese. Each parish are celebrating Holy Mass for Pope Francis, Holy Hour of Prayer for Pope Francis, sa misa ini-include siya. Samantala, sa isang mensahe sa Sunday prayer sa Vatican, nagpasalamat si Pope Francis sa kanyang mga doktor at sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Calaboso, ang number 3 most wanted person sa lalawigan ng Pampanga na si alias Dex. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Bulawan Resettlement, Barangay Bulawan sa lungsod ng San Fernando. Inaresto siya dahil sa kasong pagdanakaw at pagpatay sa kanyang amo sa Candaba, Pampanga noong April 2024. Pinatay ang biktima gamit ang isang karayom na ginagamit na pantahin ng mga sako ng bigas. Halos isang taon ding nagtago si alias Dex bago siya nahuli noong Miyerkules, February 19, sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 47 ng lungsod ng San Fernando, Pampanga. Nagtatrabaho po sa mag-asawang Lavinia Gulapa at saka Rogelio Gulapa sa warehouse po ng bigas. And then humihingi po ng cash advance ito si suspect natin na si Jerome Santiago alias Randy. But unfortunately hindi po napagbigyan ni Mrs. Lavina Gulapa. Po ni Mr. Rogelio Gulapa, after na mag-deliver po niya ng bigas, yun, nakita niya po, naduguan na ito si Mrs. Lavinia. Dalawang magkahiwalay na sunog na itala sa Central Luzon. Tutukan sa report. Isang truck na may
kargang panambak ang nagliyab sa Barangay Poblasyon Mariveles, Bataan noong Miyerkules. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nasa biyahe ang truck nang biglang magliyab ang gulong nito. Rumispondi agad ang mga bumbero. Walang napaulat na nasaktan sa insidente. Hinala ng otoridad, posibleng naputol ang brake lining ng sasakyan na naging sanhi ng pagkasunog ng gulong. Parang traffic tapos biglang in-stop niya na. Doon na nagliyab ng assessment namin. Minsan, sa katagalan na rin po ng truck dahil matagal yung biyahe, pwedeng naputol to tapos yung biglang long break. Sumiklab din ang sunog sa San Martin Street, Barangay San Jose, Angeles City sa Pampanga, dakong alas 4 ng hapon noong Sabado. Nagtulong-tulong ang mga bumbero upang apulahin ang sunog. Sa paunang investigasyon, nasa 6 na kabahayan ang nasunog. Apektado ang 7 pamilya, katumbas ng 26 na individual. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mga bus driver at konduktor sa Dagupan City sumasailalim na rin sa Defensive Driving Seminar bilang requirement sa kanilang mga trabaho. Silipin sa report. Nakatagdang magpatupad ng comprehensive education ng LTFRB sa mga driver ng bus, truck, jeepney at UV Express. Ang hangat po ng LTFRB is mabigyan po sila ng education on road safety. Na phase 2 would be determination po ng kanilang cognitive ability. Ibig sabihin, may gagawin na driver simulation gamit ang computer-generated system upang masukat ang estado ng pag-iisip ng isang driver at ma-address ang kanilang anger management. Sasailalim din sa pag-aaral ang mga konduktor, kabilang na ang first aid. Ayon sa LTFRB, magiging requirement ito ng mga bus company sa pag-renew ng kanilang prangkisa. Magiging pilot area ang Metro Manila sa pagpapatupad ng Drivers Academy. Sa Ilocos Region, nagsasagawa na ng konsultasyon ng LTFRB-1 para sa naturang programa. Nilinaw ng LTFRB na magkaiba ito sa ipinatutupad ng LTO. Sa LTO, ang pangunahing nilang objective is yung skills of driving. Ngayon, for LTFRB, ang pinagkaiba naman natin is yung behavior and attitude. Sa isang bus company sa Dagupan City, sumasailalim daw sa seminar ang kanilang mga driver at konduktor. Pero maganda raw ang Drivers and Conductors Academy program para dagdag kaalaman sa kanilang bus crew. Meron po tayo sa life safety driving, behavior-based safety driving, tsaka yung life safety driving, defensive driving. Batid naman daw ng mga driver at konduktor ang kanilang responsibilidad upang makaiwas sa anumang sakuna sa kalsada. Kondisyon kami, hindi yung may nararamdaman o may mga problemang iba. Yung driver ko po, kinakausap ko para hindi po makatulo. Nakatagdang ipatupad ang programa sa Abril ngayong taon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Isang green sea turtle ang nasagip matapos na matrap sa isang fishing net sa baybayin ng Purok 1, Barangay Digumased, Dinapigue, Isabela noong Pebrero 18. Namataan ng mga residente ang pawikan at agad na ipinagbigay alam sa DENR. Inalis ng mga kawani ang natrap na pawikan, tinakpan ng puting tela ang mga mata upang mabawasan ang stress at dinala ito sa Pampang para sa inspeksyon. Ang pawikan ay may sukat na 18 pulgada ang haba at 16 na pulgada ang lapad. Matapos ang assessment, ang pawikan ay pinakawalan muli sa dagat. Ang pagsagip at pagpapalaya sa nasabing pawikan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kamalayan ng komunidad at mabilis na pagkilos sa marine wildlife conservation. Samantala, nasa 25 pesos ang kada kilo ngayon ng presyo ng reject na puting sibuyas. 48 pesos naman ng good quality. 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo naman ng pulang sibuyas. Sa Barangay Pesa, Bungabo, Nueva Ecija, nakatambak lang sa harap ng bahay ng mga magsasaka ang mga aning sibuyas. Posibleng dagdagan umano ang presyo ng mga middleman pagdating sa Metro Manila. Ang ilang mamimili ng sibuyas mula pa sa bayan ng Tarlac, mas mura raw kasi ang presyo ng sibuyas sa bayan ng Bungabon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.